So, ayan po, breaking news, no? Si Ali Khamenei po na pinaka-supreme leader po ng Iran, kinonfirm na po na ito ay pumanaw na po kanina po, no? Kaninang umaga lang po. At according to the reports, talagang may nagsasabing talagang nakita na po yung body po niya. Okay? So, it's all over right now sa mga social media natin. Lagi pong nandoon yon, no? Makikita po ninyo. Pero sa mga ganitong situation po, siyempre talagang high alert po ang mga situations. At ay mga Kristiyano po, tanging magagawa lang po natin dito sa ganitong situation talagang tignan po natin. Patuloy natin bantayan, ano? Not in a sense na parang kontrolado mo. Of course not. Hindi po natin kontrolado. The only thing we can do is to look at it. Okay? At i-base po natin sa kung ano yung nasa Bible. Nakakalungkot lang po. Ito po talaga ang topic ko. Ito na po sasabihin ko. May mga ibang Kristiyano na naniniwala na yung mga prophecies daw na supposed to be nakikita natin ngayon sa news, nangyari na raw noon nung panahon daw ni Nero. Ayun ang paniwala nila. Tapos may mga binabanggit pa siya mga kesyo-kesyo raw kasi noong time daw ni Jesus, sinabi niya doon sa mga apostoles o yung mga Kristiyano, sa mga early Christians na mararanasan doon lang persecution. At naranasan doon lang yung kay Nero. Ito po yung mga preteries na tinatawag. No? Ang paniwala po nila, tapos na raw po yun yung mga AD 70. Nangyari na raw po yun, yung destruction ng temple, ayun ganun-ganon. Ayun na raw yung abomination of desolation, parang nandoon na raw. Alam niyo, kung paniniwalaan niyo po yun, mawawalan po ng lakas o ng mabigat na timbang ang Book of Revelation. Sapagkat lumalabas, tapos na pala lahat, bakit nandun pa? Diba? So nakapagtataka rin po na nangyari yon, hindi pa naisusultang Book of Revelation. Nakakatawa lang po. Kasi ang Book of Revelation later lang po naisulat. Tandaan nyo si Apostol Juan ang pinakahuling disciples. Pagkatapos sasabihin nila nangyari na raw yun noong mga panahon ng mga distraction of ganito, ganyan, ganun, may mga nangyari daw. Paano po nangyari yun na nauna pa yung, di ba, kesa doon sa sumulat? Oo, parang ano po yata yun. Parang hindi yata kapani-paniwala po yun, no? O kasi isipin ninyo, mas nauna pang nangyari yung events kesa doon sa isinulat na hula na nanghula. Parang ganun parang hindi siya matimbang. So itong gusto ko pong sabihin, lahat po ng nakalagay ngayon, makinig pong mabuti importante po ito, hindi naman po habang video to. Lahat po na nangyayari ngayon, ito na po yung katuparan na nakasulat sa Book of Revelation. Meron pong bigat o mabigat na timbang ang Book of Revelation. Meron po siyang malaking arguments, no? Kumbaga, mawawala ng kabuluhan lahat yan kung sasabihin mong natupad na yan dati pa. Paano naman po yon? Hinulaan mo yung natupad na dati pa, parang maski bali-balig rin mong isipin, parang it's not worth it na pagtuunan mo ng pansin. Kasi may mga iba pa rin po, konti lang naman po ang naniniwala po sa ganyan na parang, alam niyo ang argumento po nung isa, ang sabi niya, ilan na raw bang Antichrist ang pinagkamalan natin na hindi naman daw po pala yun. Of course, kasi kung may isang Antikristo lang nahulaan mo, yun na pala. Di wala ng excitement, di po ba? Di hindi na nag-aral yung iba. Tandaan nyo, nasa kamay po ng Diyos ang katuparan ng lahat ng ito. Pero nagbigay po siya, no? Tandaan po ninyo, ang Book of Revelation po, ito po ang aklat na hindi pa po nangyayari. At meron na lang pong isang linggong natitira, yung Daniel's 70th week niya, di ba? Kaya alam nyo po, sasabihin ko po totoo po sa inyo, no? Talagang kung mag-aaral kayo ng Bible, makikita ninyo yung lakas ng argumento ng futurist na view kaysa sa preterist. So, hindi naman po tayo nandito para kaya lang nakakalungkot lang po na may mga ganun pa rin views na parang winawalang kabuluhan nila yung mga nangyayari sa present. I don't know ano yung what's into them, no? But talagang yung mga lindol, yung mga salot, hindi ba nakikita yung pagbabago ng panahon? Tapos ito, bukas March 3rd, meron daw pong, sa isang araw pa pala, no? Meron daw pong blood moon. Alam niyo yung blood moon na ito,
na sinasabi sa Book of Revelation, sa tribulation pa po yun. Yung mga blood moons na ganyan, maganda tignan, panoorin, no? Pero significance for the end times, siguro may pahapyaw ka, may patikim ka, pero hindi yan yun. Dahil ako naniniwala po, yan po yung blood moon na nasa Joel, mangyayari po yan sa Great Tribulation. Big events yan. Maski yung, ako, paniwala ako na ito, yung big one na sinasabi nilang mangyayari sa Pilipinas, mangyayari yon sa tribulation na. Dahil mabuti ang Panginoon, i-spare na po niya tayo doon. Okay? So, nakakatawa lang po yung ibang views ng kapatid natin sa Panginoon, may ibang kapatid natin sa Panginoon. I would say na i-take nila ng serious yung pag-aaral. Dahil ito na po yung mga katuparan, nasa mga news na po natin, nakikita na nga po natin. Ano po? So, yun lang po, and God bless po sa atin.